Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kambing, mga kabunyog. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber no, mga friend. Pag nagustuhan niyo po itong video, paki-share po at saka papindot na rin po ng likes. Libre naman ho yan mga friend, di ba? Basta salamat po sa dumadagdag subscriber no. Nagka-interest, balik na naman tayo sa politika. Nagka-interest ho ako dito eh. Dito kay Bato. Bato na naman tayo. Bato says Marcos Jr. ordered military to help in Duterte's arrest. Meron no itong 20,000 views. Pakinggan na natin, mga friend. Magbibigay tayo reaction dito kay Bato. Talino talaga si Bato eh. Normal ba yan? Ordinary procedure ba yan ng PNP? Dadalhin bigla sa Villamor ang mga arestado? Hindi naman yata. Kasi, Yan. plano na talagang ilipad sa dahig. Kaya doon sa airport nilagay. Para malapit doon sa Alam na alam ni Bato ang teknika ng mga friend. Sinagot niya si Amy, di ba? parking na Gulfstream na aeroplano. Ganun ba yon? Para ready na to ship out of the Philippines. Bakit hindi dinala na lang sa PNP facility? Palibasa PNP naman ang nag-aresto, di ba? Si General Torre. Parang nagkwekwentuhan lang yung magkapit-bahay, di ba mga friend? Pero maganda ho isasabihin ni Bato rito, nagka-interest ako. Totoo lang. Higpitin niya sa krame o sa ibang Kaya nga, facility. yun, sabi nga ni Torre, will plan na yun. Oo nga. Hindi yun spur of the moment. Tama. Bago pa dumating si Pangulong Duterte doon, naka-ready na yung Gulfstream na aeroplano doon, naka-standby malapit sa Alam na alam ni Bato yung nangyari. Kaya ba hindi ka sumuloy sa pagpunta sa Hong Kong? Hindi ka sumunod dahil baka masama ka doon sa Gulfstream? Baka lang ha. Tuloy mo ba to? yung facility sa Villamor, kung saan dinala si President Duterte doon. Dahil paano na talaga ilipad? Ano pa? Tama. Tama. Sabi At ni marami Bobby. pang mga personnel ng PAF na nandun. At bakit daw dinala bigla sa VIP area? Sino yung doktor na nagbigay ng clearance para magbiyahe ang isang may sakit? Di ba AFP doctor din? So, ang ibig sabihin, yung aresto kay Presidente Duterte, military operation. Kasi puros AFP personnel, AFP Villamor, AFP personnel, pati yung doktor, pati yung tao doon. Anong masasabi natin? Alam mo, Madam Chair, that is the Inaresto. Yun ang masasabi ko sa iyo, Amy Marcos. Tuloy. reason why I moved a while ago to issue subpoena dito sa mga tao na ito para masagot nila ito. Dahil Dadalo na raw po yung mga gustong pasupuyan na ito si Bato sa 10. May kaabang-abang ho tayong babantayan mga boss. No? Tuloy mo Bato. Nag-interest ako dito sa talagang si Bato eh. Kung minsan ewan ko eh. Tuloy. mga masundalo naman yan sila eh. Mga sundalo naman yan sila. I understand the situation, they're just following orders. Pero pag umabot sa punto dapat, kung nakikinig yung mga kasundaluhan natin, mga kapulisan, pag umabot sa punto na yung order na binibigay sa inyo ay very unconstitutional na at klaro na may nilalabag ng mga batas, dapat tayo mga sundalo, mga pulis, mag-isip-isip rin tayo. Dahil ang ating Teka Bato! Maputol kita dyan. Nung umorder ba yung amo mo na kill, nag-isip-isip ka ba bilang PMP chief? Bato? Kung tama o mali? Di ba? Kung nag-isip ka ba to, di sana hindi inabot ng amo mo na makasuhan siya ng crimes against humanity. Kasi hindi naman, maski umorder yung amo mo ba to kung hindi ka sumunod at napag-isip-isip mo na mali, hindi sana siya nakasuhan at pati ikaw may kaso na rin. Iniintay mo lang yung warrant of arrest at ayon nga sa'yo, alam mo na meron na. Diba? Alam mo pala ba to na hindi mo dapat sundin kung mali. Ngayon nangangaral ka dyan na dapat mag-isip-isip yung AFP saka PNP pag medyo alanganin na yung utos. Tuloy mo ba to? ating oath is to serve and protect. Oo.
Hindi po para mag-violate ng batas. To serve and protect. Eh, bakit sinunod mo yung kill, double barrel, tokhang? Eh, ikaw ang nag-implement yan eh. Inutos lang sa iyo yan, di ba? Kung hindi ka sumunod, bilang may utak na kapulisan, may utak na PNP chief, wala sana si Duterte dyan sa naging kaso na yan. Di ba? Eh, magmula sa Davao, lahat ng utos sa ni Digong, sinunod mo. Kaya katakot-takot ang namatay, bato. Di ba? Mga boss, tuloy mo ba to? So, yun po ang dapat harapin dito sa ating mga invited, supposed to be invited empty chairs sa harapan natin ngayon, Madam Chair. Sopas an easy chair, love presses the morning air. Yan yata ang empty chair. One love that is shared by two. Mali ba? Tuloy mo ba to? Love, just an empty... Ewan ko na. Kalimutan ko yung lyrics nun. Tuloy. Maraming salamat at sang-ayon po ako. Oh. At sa transcript no nakaraang hearing, sinabi ni Secretary Gibo Chodoro, we were deputized to support the PNP. Apat lang yata sila rito eh. Na, ano yung sa... pinapanood ko sila, Secretary Ronald Llamas. Ang tawa ko ng tawa. Labari Gutierrez, si Idol Christian Sigera. Pinagtatawanan nila itong hearing nito ni Haba eh. It's part of our constitutional duty. Ang tanong natin, sino nagutos? Sino nag-deputize? Bakit nagkaganon? Yun ang pinagtatakahan natin. Yun. So, andyan yata yung transcript. Sasagot si Bato rito kay Habi ay kay Amy Hindi po ba? At maliwanag naman yun. Yes. So sinabi niya na deputize, napag-utusan lang daw sila tulad ng sinasabi niyo, Senator Bato, na nautusan. Ayan o. Ayun. Yun. We were deputized. Ang tanong ng taong bayan, sino nag-utos? Sino Yan. nag-deputize? Sige. Yun ang tanong. Yan ang tanong. Ano ba? Tignan mo sagot ni Bato. Ang ganda ng Bato. Si Amy mo, ewan ko no. Ano ba to? Ano nangyayari kaya dito kay Bobby? Ay kay Amy. Nagtatanong siya kung sino nag-utos. Sagutin mo ba to? Kung sino nag-utos? Nobody can make, Madam Chair, nobody can make an utos or an order to a Secretary of National Defense. Kundi, somebody above him. Tama. And who is above the Secretary of National Defense? It is the President of the Republic of the Philippines. Di ba? Galing ni Bato. Kaya mong hindi mo alam yan, Amy, na yung kapatid mo ang nag-utos. Buti pa si Bato alam niya. Pero, Bato, bakit mo sinunod? Sabi mo nga, pag mali na yung utos, hindi ka dapat susunod. Inunod mo na sinunod. Ayun ngayon, ang nangyari? Crimes against humanity ang hinaharap nung amo mo, pati ikaw. Tuloy natin. Ha? Amy, alam mo na ngayon kung sino ang nag-utos. Yung iyong presidenteng kapatid. Ayon kay Bato, di ba? Ikaw ay Mike. Banat ka ng banat dyan eh. Kapatid mo, ang dinudurog mo, dyan sa meeting na pinatawag mo. Yung pala hindi mo alam kung sino nag-utos. Ikaw naman, oo. Kaya ewan ko pag nanalo pa ito, senador na ito. Tuloy mo, Bato. Alam nga naman, Tama. yung Secretary of National Defense is taking orders from a general Tama. ng armed forces. Tama. It should be somebody from above. Tama. So, Kapatid- maliwanag pa sa sikat ng araw na presidente Tama. na nagbigay ng order na yun. Oo. Dahil sabi mo niya, he's just following orders. Alam mo na ngayon, Amy. Amy, alam mo na ngayon kung sino ang nag-utos. Sa totoo lang mga friend. Itong pagkakakana kay Digong, well-planned talaga yan. Oo. Pero yun nga, gaya na sinasabi, kung hindi nila inano si Bongbong, hindi yan ibibigay. Talagang ako kung titingnan ko yan, binigay talaga na yan kasi talagang magulo na eh. Nanggugulo na sila dito sa administrasyon ni Bongbong eh. Maisog, nagdodroga, BBM resign, at kung ano-ano pa. May Santo Cristo ka man sa dibdib. Kung ganyan ang klase ng mga
Oh, di ba? Oy, may mga ano ha, itong eleksyon ha, meron ng mga bawal daw yung mga kabastusan na pangangampanya. Sabi ni Garcia, at kakasuhan niya raw. Didisiplinahin daw niya. Teka, sino bang numero unong bastos sa kampanya? Kasi itong Mocha Uson, meron siyang cookie ni Mocha eh. Ayaw ni Idol Chris Esguerra. Kaya kinausap niya si Garcia at actionan daw niya yung mga ganun mga ano. Meron na mga isang kung anong tatakbo nun na ganito mas maganda kailangan daw mga nurse puro magaganda ganito. Marami masyadong sensitive ngayon ang COMELEC mga friend. At hindi pa pwede yan, sabi ni Garcia. Pero teka, nung panahon ni Bato, kailan lang nagsasalita si Bato? Ay si Bato, si Digong na papatayin niya yung 15 mga senador para makapasok yung kanya senador. Hindi ba kabastusan niya? O, di ba? Kinasuhan yata ni General Torre, di ba? Ano pa? Meron pa eh. Yung mga, alam niyo naman kung gaano kabastos yung buhanga ni Digong pag nangangampanya, di ba? Lalo sa mga babae, di ba? Pero, Duterte. Ha? Ganun eh. Ha, mga friend? Tapos ngayon, mahigpit si Garcia. Kailangan, hindi pwede mga cookie ni Mocha. Meron nga, di ba? Tinatanong siya niya, Mike Enriquez, di ba? Babaero daw kayo, ganito. Alam nga naman, paano gawin ko dito sa aking kargata ko to? Wala naman akong asawa. Ganyan niya, dahil mga sagot niya. Di ko naman pwedeng isang lao ibenta to eh. Di ba? Tawa, yay, Duterte. Ewan ko mga friend. Hindi ko alam. Basta Duterte ang nagsasalita ng kabasusan, walang papalag. Maski na minumura niya ng Panginoon, Pope, kung ano-ano na. Lahat na minumura, walang naririnig ang COMELEC na kabastusan. Pero yung cookie ni Mocha, didisiplinahin daw niya. Mag-collab na po tayo mga boss. Nakapag-ano ka na, mahaba-haba yung naging vlog ko dito sa aking ipag. No? Pero anyway, yun nga, inuulit ko. Dasal po tayo na sana maging matagumpay itong pinaglaban ng asawa ko sa loob ng 4 na taon. At yun nga, magdi-decide na itong kagalang-galang na hukom. Na siguro naman para maging maka-Diyos ang kanyang magiging desisyon. Mag-collab na po tayo mga friend. Shout out Jerry De La Rosa. Tama lang sir, ang halimaw ng Davao. Dised shout out Dised. Sobra pa sa halimaw ang lintik. Mary Jane. Ano to? Mary Jane Stini. Shout out. Joey Tobilea, shout out. Berhilio Manzano, shout out. Good job, Central, sabi niya. Sumagot din si Mary Jane Stini. That's true, good job, Trillanes. Di ba? Hoy, paki-share and likes ko itong vlog ko kung nagustuhan niyo. Oo. Ben Torres, shout out. Parang nakita ni Noy na darating si Digong. Totoo. Hindi. Siguro, ni Pinoy, ni Noy, yun nangyari nung panahon ni Marcos Sr. Baka yun ang iniwasan niya. Kasi marami rin nangamatay nun, di ba? Chupista Bonao, shout out Hi, hello po kuya at sa pamilya mo pong mahal at sa mga ka-warriors. Grabing pag-kidnap yan. Full respect pa sa halimaw. FP Pinoy, maraming salamat. Former President Pinoy, maraming salamat sa pagsali mo po sa ICC. Kung di mo isinali ang Pilipinas sa ICC, kawawa ang mga biktima ng war on drugs. Walang makakamit na hustisya at higit sa lahat, thank you po Lord. So,
Bentores, oh. Pabor sila kay Digong dahil hindi sila ang naapektuhan. Totoo yan. Tsaka hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sila ay mga tira-tira, mga lahi-lahi nung nagpapako kay Panginoong Hesus. Joselito Mabait, shout out. Librado Ludovico, shout out ha. Dapat lang huwag kaawaan. Ganti-ganti lang. Karma yan kay Tandang Duterte Tae. Blessed morning, Karoks, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po and stay safe and healthy. God bless, Librado. Reynaldo Mi Espanosa, shout out. Tama po si Sunny. Huwag kaawaan ang halimaw na dutae. Nasa kanya lahat ang kasamaan. Oh. Reynaldo ulit, oh. Salamat Mr. Roque sa paalala mo sa nagawa ni Pinoy sa ating bansa. Sayang, maraming ulyanin sa ating bansa. Totoo. Ulyanin ba o tanga? Shout out, Friend Shervin Sapeda. Christian Sen, July 7 Alcantara. Shout out sa inyo mga bossing. Oy, medyo si Friend Tia Delia, medyo tag dito. Busy po siya, kaya hindi po siya nakakapag-comments. Oo. Mga boss, nahabaan po ba kayo sa comments si Tia Deli? Ako hindi eh. Kasi may laman, di ba mga friend? Noel Tenko, Karoke, ang lahi ng mga DDS at Duterte ay mga lahi ng Nephilim, mga lahi ng fallen angels na binasura sa panahon ni Noe. Oo, nagbabasa rin ng Biblia si Noel Tenko. Chupista Bunao, Kuya, tuwang-tuwa naman po ako sa'yo na sabi mo po kung papaano humingi ng pasensya si PBBM sa gobyerno ng Qatar na kasi nga tanga lang sila. Pwede, di ba? Baka lang. Mga friend ko dito sa Qatar, pasensyahan nyo na yung mga Pilipino na yan kasi tatanga-tanga nga yan. Ngayon, tignan nyo, ayan, kulong sila. Sige, okay lang, di ba? Mondo Cheng, wag na po tayong magpagamit pa sa mga pakulo ng mga Duterte at ito na po ang huling barahan nila na magpaawa sa taong bayan na puno ng kaartihan, mga lahing aktor at aktres. Totoo. Kalat ni Bayaw. Chupista po na ulit ito. Ang saya-saya po talaga sa Team Warriors. Happy-happy lang po talaga. Good night po, Kuya at sa mga ka-Warriors. Good night, Chupista. Kalat ni ulit ito. Hello, Miss Gracie. Bless you always. Bless you always, Gracie. Chupista Bunao. Talaga po, napakabastos yung kumakandidato sa Pasig. Grabe. Naturing ang abogado pa naman. Uwe! Ikaw naman, Chupista. Si Digong, di ba? Si Digong, aminado. Bastos ako. Sabi ni Digong, di ba? Uso na yata ngayon eh. Pero, pag si Digong, hindi numiimik si Garcia. Mundo Cheng ito. Tungkol naman kay Aimee, may panalo pa rin siya. Isang kumpas lang ni PBBM kay Garcia. Mananalo yan. Kapatid pa rin yan. Kapatid pa rin siya ni PBBM. Na ina, ikaw na ang dating abogad. Kapatid pa rin ni PBBM sa ina. Ikaw ang dating abogado ni PBBM. Hagar siya. Diba? Jenaline Balestero, shout out. Salute, Sir Ninoy Aquino. Yun nga eh. Mundo Cheng ulit. Maski na 100 taon na ang hinayupak na Digong na ito, hindi dapat kaawaan dahil noong pinagpapatay niya ang 30,000 tao, hindi siya naawa. Dapat pa nga gilingin ng buhay ang hayop na Digong na yan. Baka masira yung gilingan sa kunat niyan. Rick Panoy, shout out ha. Magandang gabi, Sir Rox. Bulag sa pangyayari nung nakaraang administrasyon ang mga DDS na ito. Nakakalakad daw na safe sa gabi. Maraming ang nangamatay na walang kasalanan. Napagkamalan lang. Totoo yan, mga tanga nga eh. Sabi ko siya, tanga yung mga yan eh. Kalat niya, good evening Kasani. Hagupitin mo ang mga hunghang na yan, Kasani, ng may masmasan. May masmasan na ang mga yan. Hala, bira. God bless your family. God bless kalat niya. Oy, basta prayers po sana na makamtan ng aking asawa ang hustisya sa kawalangyaan itong mga kapatid niya, no?
Muna Cheng ulit to. Kung anong meron ugali ang mga tao noong panahon ni Kristo, hanggang ngayon, meron pa rin mas malala pa. Tulad ng mga sipsip, nanakaw, mamamatay tao, at tulad ni Digong, mga puto, mga trolls na bayaran, at lagayan, mga balimbing. Yun nga, Edmundo eh. Mary Chat, shout out. Monster Family, all of them. Totoo, naniniwala ako siya, Mary. Mundo Cheng ulit to. Hoy, mga tanga at bobo, huwag na kayong umasa pa. Makakalaya pa ang puo ninyong si Satanas na si Digong. Doon na siya mabubulok na tulad ng mga utak ninyo na ngayon pa lang ay mga bulok na sa paniniwala sa mga Duterte. Mainit ang ulo ng batang Blooming Treat. Maria Carla Bautista, shout out. Good job, Sen Trillanes. God bless you. Talaga, hindi bumitaw si Trillanes eh. Talagang gustong siya panahon ni Digong, gusto siya ikahon eh. Pinabawal ang bisa nga yung amnesty na binigay sa kanya eh, di ba? Oh, dahil pag nakahon na si Trillanes napakulong niya si Trillanes, kaso hindi siya nagtagumpay. Matibay si Sentry. Baka gawin siya dinuguan kagaya ng nangyari sa mga sinasabi ni Garma na pinapatay. Oo, naginawan dinuguan, nasa loob na ng nakakulong na, di ba? Oh, pinagsasaksak, umamin yung sumaksak. Oh, di ba? Pero wala, nawawala na naman. Natatakpan ng pagkakadakip kay Digong, no? David Allen Mendoza, shout out. Magandang gabi po at mapagpalang araw ng linggo po sa inyo, Karoks. Tama po ang sinasabi ni Sen Trillanes tungkol kay Duterte. Di po ba palabas niya noon ay makamahirap siya, pero nung nagwelga ang mga jeepney driver doon, natatandaan ko pa na sinabi niya na mamatay kayo sa gutom, doon kayo nagising na hindi makatao itong tao na ito. Halimaw talaga sa pagkakalarawan ni Sen Trillanes. Kaya mga kababayan ko, wag po tayong maawa sa mga taong ugaling halimaw gaya ng pamilya Duterte. Yan lang kasi ang magagawa nila sa ngayon. Ang magpaawa at wag naman sanang mangyari na kung makabalik sila sa pwesto ay sigurado na mas halimaw pa ang ugali nila sa lahat ng kumakalaban sa kanila, ay siguradong gagantihan nila yun. Totoo yan, David. Raul Villanada, shout out ha. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless the week to come. God bless, Raul. Raul ulit oh. Sabi ko nga, kapwa itanong sa magkabilang panig, sino ba ang dapat kaawaan? Ang mga biktima o ang nagkukunwaring biktima? Yun eh. Arnold po si Diego, shout out my friend. Magaling po silang magpa-victim. Naturuang umarte ng mga kasama nilang artista. Totoo yan. Ha? Hindi, pero talaga magaling si Digong mag-poker face. Yeah. Raul ulit oh. Hindi lang malilimutin ang karamihang kababayan natin, kundi walang kadala-dala, bagkos mga isnasanla benta ang boto dahil sa kalam ng sikmura o sadyang pakinabang sa mga demonyong politiko. Totoo. Raul ulit oh. Mahal na araw, pagmuni-munian natin tayo ba ay mga kalahian ng mga Hudyong troll o mamuhay gaya ng mga apostol na ang paglilingkod ay walang bayad. Tinanggap mo ng walang bayad, ipangaral o ibahagi mo ng walang bayad. Totoo yan, Raul. Ano to? ND Game Paul, shout out. Buti na lang, may isang Trillanes na nanindigan. Totoo yan, ND Game Paul. Parli Pulido, shout out. Hindi yan matatapos ang kaso ni Duterte. Hindi yan makakatiis yan sa stress. Makabalik yan dito sa Pinas na kaya kabaong na. Mary Jane Steny ulit oh. Tama, balik Pinas, pantay ang paa. Hopefully, sana sentence forever. Diba? David Allen Mendoza ulit oh.
Karoks, naisip ko din po yung sinasabi nyo na yung mga tao ay kamukha noong kapanahonan ng Panginoong Hesukristo na sumisigaw ng Free Barabbas. May mas mauna pa po John nung kapanahonan ni Moises. Dinadala niya ang mga Israelitas sa Promised Land. Di po ba nagrevolusyon din sila laban kay Moises kaya gumaya sila ng imahe ng gintong baka. Oo, nanonood dito ng Ten Commandments. Ay, mga tao talaga. Madaling makalimot at sulsulan kagaya ng pambubudol ng mga trolls sa taong bayan. Naturalesa na po siguro sa tao yung ganyang pag-ugali. Ang madaling mauto ng kapwa niya. Totoo yan. Hindi. Yun mga taong yun, mga friend. David. Yun ang mga taong mahihina ang pananampalataya sa Panginoon. Kaya nagagago. Diba? Gaya yung mga niniwala kay Kibuloy. Naniwala sila sa Diablo. Ayun, nakakulong ngayon yung Diablo. Na nagpapanggap na siya raw ang bagong Kristo. Lois Esquilio, shout out. Dapat lang sa kanya. Wizkid, shout out ha. Naalala ko si Pinoy, Mr. Lang. He was a good man. His goodness transcend beyond his term and life. Today, ang demonyo is safe in ICC. Philippines is now safe. Totoo yan, Wizkid. Hindi pa rin tayo sigurado. Sana nga. Diba? Shirley Esteras, shout out. Mga best actress, actor, ang mga kampon ni Duterte, halimaw, si Bigote Padilla, laging mukbang, nasa utak. Pag may investigasyon sa Senado, mukbang. Doon sa Netherlands, mukbang na naman. Kasama ang mga nagpapapicture na tangang OFWs. Nakakatawa itsura niya sa Netherlands. Mukhang homeless, mukhang homeless. Arte lang para maawa ang mga tanga. Si Bigote gamit ang maliliit niyang sili. Si Mocha gamit ang sandamakmak na dibdib. Shirley, Rodelio Felipe, shout out. Karma ng mga Duterte, yung nangyari sa kanila sa paggawa ng kasamaan. Yun nga ang tatabi. Racing Sai, yung karma, matakot ka sa karma. Loko-loko to. Alam na alam mo namang ginagago mo yung kapatid mo. Erlinda Aquino nito. Kuya, galit sila sa mga halimaw, pero ang mga anak ni Duterte, punong-puno sila ng tato at may hikaw pa. Kuya, galit sila sa may hikaw, pero ang mga anak ni Duterte, ni Dutae, punong-puno sila ng tato at may hikaw pa. Yun nga. Kaya si Bastinen, may hikaw pa dati yan, nung na-interview niya, si Luchi Cruz Valdez ang naka-interview dyan. Tanda-tanda ko pa yun. Sabi pa nga niya kay Kuluchik, ayaw niya raw ng politiko. Hindi raw siya magpupolitiko. Ayan yun. Ay, nako. Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Halimaw naman talaga yan Duterte na yan. Dinaig pa nga niya si Satanas. Tawa-tawa siya. Tapos ngayon itong mga DDS at mga supporter niyang mga walang utak, todo pa din ang sampalataya dito sa halimaw na ito. Ay, nako. Mahit ulo. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Michelle Edwin, Mike, shout out. John Dimango, shout out my friend. Boyong Kong Balong, sabi ni Think Plus, sayang lang at konti lang ebidensya ni Laila de Lima. Sinolo kasi ni Trillanes. Buti naman at tinago niya mga ebidensya niya. Sana mahalungkat na rin tinatago ni Inday Sulstay. Yan na si Inday Sulstay. Malapit na rin impeachment niya. Buti nakakatulog itong mga to. No? Edmond Sanon, shout out. Kung iisipin natin, boss, ang nangyayari, lahat parang isang pelikula. Pero talagang totoo dito. Makikita na ang kasamaan kahit
mayaman at makapangyarihan ka sa lupa, kapag kasamaan talaga, tiyak aanihin talaga rin yan. Totoo yan, Edmond. Agustin Rodis, shout out. God bless you. God bless to you, Sir Mister, sa totoo lang. God bless, Agustin Rodis. Ito. Anthony 4711, shout out. Xerox, kung may COVID virus, meron ding evil virus, kaya pray natin ang mga nabudol ng isang halimaw dahil malakas ang kapit ng evil virus. God bless. God bless, Anthony. Ha? Jojit Espiritu, shout out. Grabe hirap ng sakripisyo ni Senator Sonny Trillanes para makapit ang hustisya ng biktima ng EJK. Talagang halos buhay inialay niya para makulong ang dating halimaw na presidente. Totoo, hindi tumigil si Sonny Trillanes eh. By the way, Sonny din po ako eh. Oh, basta mga Sonny, mababait eh. Grace Chingsay, magsisi ka sa mga kasalanan mo, walang yatong babae na to. Alexander Alex, shout out. Budol King kasi, si Digong nyo. Budol number 1. If you destroy my country, I will kill you. At maraming humanga sa kasi matapang daw at siya ay ang kailangan ng bayan na pinuno. Budol number 2. Kulambo kung matulog, wala pang 5 minutes. Nila ginawa ni Bongo ang post agad nila sa FB. Nga. Budol number 3, kumakain sa karinderya, hanga rin sa ang marami kasi simple lang daw si Digong nyo. Budol number 4, simple lang daw ang birthday ni Digong nyo, walang masyadong handa. Pero nasa malaking hotel pala ang bonggang handa at libo-libo ang mga bisita. Budol number 5, nakatira lang sa lumang bahay. Budol number 6, galit sa drugs pero siya ang drug lord, king. Kaya maraming pinata si Digong nyo. Totoo yan, Alexander Alex. Ha? Ronaldo Ignacio, shout out ha. Uy, maraming bagong nagko-comment ha. Tia Deli, mamimiss ka namin. Ha? Pinoy is the best president ever. Pinakamababang corruption index noong 2014, while Duterte is the most corrupt politician in the world noong 2017. Ayon yan sa survey, di ba? Na pinakita ni Attorney Claire Castro. Don Juan, shout out. No? Maski siguro mga uod sa lupa, di kakainin ang bulok na laman ni Dutz dahil alam nila ang sagad sa butong kasamaan nito. Eprim, shout out. Marami sa tao ay likas na masama, pero sa mga ginawa ni Digong ay walang katulad sa kasaysayan ng Pilipinas. Totoo yan. Pangulo pa naman. Sinong maaawa sa kanya? Ang mga katulad din niyang ulupong at halimaw. Makita ulo ni Eprim. Jess Magpayo, shout out. Tama po, lahat ng pwedeng itawag kay Digong na mamamatay tao, isa siyang talagang demonyo, halimaw, at kampun ni Satanas. Jess Magpayo ulit to. Hindi po dapat kaawaan ang taong nilalang na ganyan ang asal hayop. Walang awa sa kapwa at higit sa lahat, hindi niya kinikilala ang ating Diyos na lumikha ng lahat. Totoo yan, Jess Magpayo. Mary Grace Santos, shout out. Ha? Halimaw po talaga kung may hihigit pa sa halimaw, yun ang dapat na description. God bless Kuya Ross at kay Pinoy at Sentry. God bless Mary Grace Santos. 3J po. Alam mo, Sir Ross, si Sentry, ano siya? Yung bang pag naasar ka sa kanya, talo ka. Tawa-tawa ka naman. Sabi pa ni Bato, bring it on. Ikaw pa magposa sa akin. Tapos nung biglang mahuli si Digong, nabahagang buntot, si Sentry kasi, pag nagsalita yan, totoo eh. Sundalo yan eh. Akala nila ba to, walang mangyayari sa kaso nila sa ICC. Totoo naman yung akala nila eh. Kaya lang ayaw na tigilan si Bongbong eh. Kaya yan, may napala sila. Diba? 3J, hanggang ngayon ayaw pa nila huminto eh, di ba? Manay pa susunod dyan, di mo. Shout out, Attorney Claire Castro. 3J po. Totoo yan, Sir Rox.
ang mga Pinoy, madaling makalimot at madaling maloko. Konting kabastusan lang, tuwang-tuwa pa sila, lalo na sa mga babae. Sila na nga itong binabastos, tuwang-tuwa pa sila. Tingnan mo si Aramina. Aramina. 3J show ulit to. Si Digong, hindi po kaawa-awa. Ang ganda ng kulungan, masarap ang pagkain kumpara mo sa mga bilanggo dyan sa Pinas. Sa bagay, kung sa Pinas nakakulong si Digong, buhay hari din naman yan sa kulungan. Anyway, ang daming mga matatanda ang nakukulong dahil sa mga petty crimes lang. Walang awang ikinukulong. So, ano ang pagkakaiba ni Digong? Ang krimen, wala sa edad dyan. Kung gumawa ka ng krimen against humanity, may kaparusahan yan, kay bata pa o matanda ka na. Ang parusa ay parusa. Huwag gawing narrative yung matanda na Digong just turned 80 years old. Bata pa yan. Si Enrile nga, 101 na, 3J shop ka. Ang lakas-lakas pa. Huwag kami mga DDS, ang lokoy ninyo. Kayo na lang ang maglokohan. Tawa-tawa sa 3J shop po. 3J shop ulit to. Xerox, para sa mga DDS at mga Duterte, huwag silang gumawa ng kung ano-anong narrative. Pagtuunan nila ng buong panahon, nagkaso ni Digong dahil hindi biro yan. Huwag nilang aksayahin ng energy nila sa mga sokmed narrative nila. Sinasayang nilang panahon. Kung gusto nilang makalabas sa lalong madaling panahon, asikasuhin nila na mapabilis ang mga lilitis ni Digong. Para kung walang kasalanan, di makakawi agad. Ay, totoo nga, bagtit 3J shop na naman, Shout out, Tia Deli. 3J shop ulit, Alam mo, Sir Rox, kapag ang Diyos na ang gumawa ng paraan, walang makakahadlang kahit pa bumale-balentong. Wala silang magagawa. Makukulong si Digong. Totoo yan. Namangha din naman ang lahat dahil hindi akalain ng madlang people na maaresto si Digong ng ICC. Aba, protektado siya ng Pinas. He is untouchable dyan. Pero kay Lord, di siya uubra. Sa bibig na rin ni Sarah, sabi niya, there is a time for reckoning. Ayan, oras na para si Digong at mga Duterte ay magbayad ng kanilang kasandamakmak na kasalanan sa bayan. Totoo yan, 3J shop ka. Salome Angeles, shout out. Mabuhay po kayo, Sir Trillanes. Di ba? Salome ulit, Salamat po, Sen. Sayang nasa QC kami ng pamilya ko. Kung Senado tinakbo mo, lahat ng angkan ko sa iyo lang. Sa iyo na lang, di ba? Kaya nga Marilo Pabianak, shout out ha. Good afternoon po tayo sa mga ka-warriors. Pinagpala nga po tayo na may naging presidente na mga Pilipino kasi lahat ng ginawa niya ay para sa kapakanan ng mga Pilipino at para sa ating bansa. Sa panahong ito ay ramdam natin ang mga nagawa niya. God bless us po tayo at sa mga entire family. Nawa makamtan na ang panalo sa pakikipaglaban kay Sister Grace and to all ka-warriors. Basta dasal lang malapit na. Basta within this, siguro pinakamatagal na yung July, magbibigay na ng desisyon ang kagalang-galang na hukom ng bayan ng Tiague. Oy, mission accomplished mga friend. Hanggang bukas po muli. Nakadalawang vlog ako, Pero yung isa, off topic dahil nga tungkol dun sa aking napakabuting hipag, God bless mga boss. Good night. God bless. Ay, dasal. Na sana itong mga inchik na to mahimasmasan. Mukhang nalalapit na talagang bibirahin yata yung Balong, Boyong Kong, mapag-usap nga tayo para malaman ko kung totoo yung mga nangyayaring banta na yan. Itong mga inchik na to sa Taiwan. Pare-pares naman sila inchik, di ba? Kaso yung nga baka madamay tayo, di ba mga friend? Kaya kailangan dasal. Prayers can move mountains, di ba? God bless.